Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo itong short video clip ng RTV4, People's Television. Yung activity ng Pangulong Marcos kahapon sa Northern Mindanao. Grabe. Nagreklamo na mismo ang Pangulo. Binabatok-batokan siya ng Philippine flag na nagawagayoy. Reklamo siya. 2 beses siyang binatukan. Ano bang ibig sabihin nito? Ito, ipanood ko muna sa inyo. Tukan na tabi. Ay dapat pag-isipan natin kung paano natin pabilisin ang proseso. Isa. Paano natin pabilisin ang proseso? Kulang lang ganitong klase mga processing plant para nga kung sinakagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung Dalawa. Hawakan nyo nga ito. Binabatok-batukan na tabi. Ay dapat pag-isipan natin kung paano natin pabilisin ang proseso. Isa. Paano natin pabilisin ang proseso? Kulang lang ganitong klase mga processing plant para nga kung sinakagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added, hawakan nyo nga ito. Pinapatok-patukan na tabi. Ay, Isa ba? pag-isipan natin kung paano natin pabilisin ang proseso. Paano natin pabilisin ang proseso? Kulang lang ganitong klase mga processing plant para nga kung sinakagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added, hawakan nyo nga ito. Binapatok-patukan na tabi. Ay dapat Ang galing naman ng mga netizens na makapansin, ano? Anyway, i-relate natin yung noong April 9, yung araw ng kagitingan na celebration, maganda naman yung ginawa ng Pangulo. Inipon niya yung mga dependents sa mga sundalo, yung nasawing buhay, ang tagal bago makuha ang benepisyo. Kaya ang Pangulo, inipon niya doon at in fairness, na maganda itong ginawa na pabilisin ang proseso. Yun yung affair o activity na nagsasalita ang Pangulo. Napakaganda yun. Saludo ako yung ganong mga gawain na naisakripisyo ng ang buhay ng sundalo. Kawawa pang mga dependents sa mga misis. Ang tagal bago matanggap ang mga benefits. So, kaya lang, habang nagsasalita yun, hindi nabantayan ng PTV4, RTV Malacanang, dumudugo na ang bunganga o dumudugo na ang gums ng Pangulo. Nabantayan yun ng mga netizens at naging viral. Later on, sabi ng abogadang palace press officer, wala daw problema sa kalusugan ng Pangulo dahil nakikita naman niya nagtratrabaho, nothing to worry. Ano ba yan? Anyway, ayan yung galing ng mga netizens na makapansin. Tapos ito na-monitor ko kapo ng una niyang activity. Again, masipag ang Pangulo, in fairness. Lakad siya ng lakad. Doon sa Balingwan Port. Balingwan is a municipality of Misamis Oriental. Yun po ang pier para papuntang Camiguin Island. So, in-improve yung facilities ng Balingwan Port at doon, inigurasyon. And then, I don't know kung alin ang nauna, yung Balingwan Port or dito sa ng Philippine Coconut. Itong activity na ito is tungkol sa pagpapa-improve ng coconut industry ng Pilipinas. Yun mahangin ang lugar. Tapos mamaya, sinampal binatukan. Una, strike 1. Inulit pa, strike 2. Hanggang nagreklamo na lang siya na hawakan nyo ito. So, anong ibig sabihin nun? First time kong makakita ng ganitong insidente
na ang Philippine flag ang tumitira sa mayroon bang kahulugan ito? I don't know. Ano lang ito? Wild imagination lang. Kasi ang Philippine flag, it symbolizes the nation. Tayo po, mga Pilipino, tayo po yung ano. Kasi sa pag panahon ng gyera, pag labanan yan, dapat protektahan mo yung flag mo. Pag nakuha ng kalaban yung flag mo, wala na. So, may nangyari yan sa Civil War sa Amerika noong 1830s, gano'n. Importante yung flag. Habang labanan pa at yung flag, either Confederates or Union flag yan, habang nakikita pa yung mga sundalo ang flag nila, laban yan. Kailang once na yung flag, wala na. It means something. Kaya, meron akong nabasang kwento noong Civil War sa US. Merong isang Union soldier, yung government soldier. Kasi yung Confederates, rebelde yun. Habang labanan, grabe, yung isang Union soldier, gumapang siya, gumapang. Tapos nakuha niya yung flag ng Confederates. Nung nakuha yung flag ng Confederates, wala na. Talo sila, parang nag-retreat na kasi at nabigyan ng US Medal of Honor yung sundalo na yun na naagaw niya yung flag ng Confederates. Ganon po ang symbolism ng ating flag. It speaks of our nation. Ganon din yung giyera sa nung World War II. Yung anong island yun? Mount Sorobachi. Basta there's an island. Yung pumasok yung mga Amerikano, ang dami nilang casualties. Kaya lang nung naitanim nila yung American flag doon sa tuktok ng bundok na yun. Yun na yung iconic figure na yung mga sundalong Amerikano, itinatayo nila yung American flag. So, napaka-importante ang ating Philippine flag. At ano bang ibig sabihin nito? Mayroon bang ibig sabihin? Is there a prophetic message na ang flag na mismo ang binabatok-batokan ang Pangulo? Ang galing naman ng mga netizens na no. So, comment niyo anong mensahe nito na ang Philippine flag 2 beses binatukan ang Pangulong Marcos Jr. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is tinutulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. So, salamat sa inyong tulong, lalo na kayo na mga hindi nag-i-skip ng ads. Maliban sa housing, namimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kaya ang kasabihan, kung may itinanim, mayroong aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa saging lakatan ni Manoy Boy, ug mo ni ang una niyang tanom. Nga saging lakatan. Maayong hapon Manoy. Maayong hapon po. Gaon sa man ka Manoy? Gabuno ko. Wilgro. Will grow. Oo. Mo na ni ang hapit ta mangunod Manoy nga imong saging lakatan. Oo. Pila na ni kabulan gani Manoy? Mga 11 na kabulan eh. 11 na kabulan. Hapit na unod. Hapit na ni mangunod. Mo na ni ang unang tanom ni Manoy Boy, mga dagko na gyud. Upod ni ang sayutihan ni Manoy Boy. Mga niya may kaduha nga akong saging. Munay kaduha Manoy. Oo. Kaduha nga akong saging. So pila ri tanan kapunuan Manoy? 62 ni tanan. Kining naa dire. Oo, kanina dire. Apilad tong napulo. Ato na po sobra. Oh. Yeah, 60 kapin. Si tinta kapin apil sa napulo. Mga dagko na gid ang saging ni Manoy Boy. So nagabono si Manoy og Wilgro. So tungod sa padayon nga pag-abono, maayo na gid ang tubo sa iyang saging.
O karon Manoy, unsa ang imong istorya bahin sa padayon sa pagsuporta sa pag-abono ug sa pagpanano Manoy? Unsa imong istorya? Salamat si kuan ni Sir gyud salamat sa Ginoo nga napadayon ang pagsuporta sa amo ni Sir ug kuan abono. Oo. Ta. Ug salamat pod sa nagtan-aw sa video nga nagsuporta. Oh, sige Manoy. Salamat pod Manoy. Salamat pod. Dayon sa abono. Oh, padayon ka sa pag-abono.